Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang DeAndre Ayton trade na sa Warriors at ang balitang D'Angelo Russell may reklamo sa Los Angeles Lakers. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dumako mga kaballers sa balita patungkol sa may reklamo nga po mga kaballers si D'Angelo Russell sa Los Angeles Lakers. Well, sa ngayon nga po mga kaballers, para sa hindi nakakaalam, isa nga po mga kaballers si D'Angelo Russell sa mga nanganganib na player na po pwedeng bitawan ng Lakers ngayong off-season o di kaya'y sa susunod na season. Ito ay dahil na rin naman sa gusto nga po mga kaballers ni Rob Pelinka na magkaroong pagbabago ang Lakers o di kaya'y improvement para sa susunod na season. Kaya naman sa desisyon nga pong yan na binubuo ni Rob Pelinka ay naging affected itong si D'Angelo Russell matapos sabihin nga nito mga kaballers na hindi nga daw nakikita ng Lakers ang kanyang mga nagawa sa Lakers ng nakaraan. Para nga po sa kaalaman ng lahat, bago man nga po mga kaballers ang play-in tournament ay malaki nga po ang naging impact ni D'Angelo Russell sa Lakers dahil sa pag-average nito mga kaballers ng 22 points per game na masasabi nating malaking tulong nga po ito talaga para sa Lakers para makatungtong ng playoffs. Ngunit ang problema nga lang po mga kaballers kay D'Angelo Russell ay hindi nga po siya mga kaballers consistent sa kanyang performance. Nagkakataong 0 points nga po siya mga kaballers ng nakaraan nilang laro kontra sa Nuggets. Kaya masasabi nating ito nga din po mga kaballers ang nagtutulak sa isip ni Rob Pelinka na kailangan na siyang bitawan upang magkaroon ng panibagong bigating point guard. Samantala, dumako naman tayo mga kaballers sa balita patungkol sa lumabas na trade ni DeAndre Ayton sa Golden State Warriors. Kahit man nga po mga kaballers mayroon na ang Warriors ngayon ng mga bagong manlalaro, ay inamin nga po mga kaballers ni Mike Dunleavy Jr. na hindi pa nga po siya mga kaballers tapos sa kanilang lineup. Bagamat man nga po mga kaballers, gusto niya na nga ang kanyang team ngayon ay mas nakatingin pa rin nga po siya mga kaballers sa improvement na nakaabang dito mga kaballers. Kaya naman marami nga pong mga NBA analyst mga kaballers ang nagtutulak din sa big man na si DeAndre Ayton sa Warriors. Ito ay dahil na rin naman sa pagiging available nito mga kaballers. Bukod pa dyan, wala pa rin nga po ang Warriors panibagong offensive big man na maaaring mag-fit sa kanilang team. Ito nga po mga kaballers ang tinitignan ng Warriors na si DeAndre Ayton na nga daw po mga kaballers ang maaaring pwedeng mapunta sa Warriors. Ayon nga po mga kaballers sa trade proposal ng mga NBA analysts, kailangan nga pong ibigay ng Warriors sina Andrew Wiggins at Moses Moody upang makuha ng Warriors si DeAndre Ayton. Kaya labas mga Warriors fans, worth it nga ba ang trade na ito? I-comment nyo na yan sa ibaba. So yun lamang mga kaballers, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hot Shots. Thanks for watching.